Pilipinas, una sa ating mga balita. Detalyadong isinalaysay ng isang empleyado ang ginagawang panloloko sa sinalakay na scam hub sa Century Peak Tower sa lungsod ng Maynila. Batay sa mga pahayag, pinaghalong love scam at cryptocurrency scam ang modus ng iligal na Pogo Hub. Ang buong detalye sa eksklusibong panayam na ito ng DZRH News sa ulat ni Kyle Bulyas. Pinaghalong love scam at cryptocurrency scam ang modus ng illegal na Pogo Hub sa Century Peak Tower sa Maynila na ni-raid ng NCRPO noong nakaraang 29 ng Oktubre. Ito ang isinalaysay ni alias Ann, alias Nicole at alias JR sa eksklusibong panayam ng DZRH News tungkol sa kanilang trabaho sa loob ng gusali. Nasa 2 buwan pa lamang silang nagtatrabaho bilang mga customer service representative at buong akala nila ay call center lamang ang kanilang papasukan. Sa loob na nila nalaman na scamming pala ang kanilang magiging trabaho kung saan pangunahing target nila ang mga Europeo. Sa salaysay ng tatlo, nagsisimulaan niya ang modus sa paggawa ng peking profile kung saan gagamit sila ng mukha ng isang maganda at mayamang babae saka sila papasok sa mga dating site. Oras namang makuha nila ang loob ng kanilang mga kliyente, sa kanila ikukwento ang kanilang umano'y hobby na cryptocurrency. Kapag naman anya nagpakita na ang mga ito ng interes sa cryptocurrency, dito na sila hihimuking mag-invest kapalit ng pakikipagkita nila sa kanilang mga biktima. Ayon kay alias Ann, nakokonsensya siya sa kanilang ginagawa dahil dumadating anya sa puntong nade-depress na ang kanilang kausap at kung minsan ay humahantong pa sa suicide. Marami rin po kasi ako naririnig sa mga kasamahan ko na minsan yung iba talagang nadidepress, tapos karamihan yung iba naman daw po nagpapakamatay na, dumarating na po yung punto na ganun. Kasi nga, kumbaga wala na naibigay na niya lahat, puso niya, ultimo kayamanan, halos lahat na, ipon niya. Tapos may naririnig na rin po ako, may mga balita din po na kaya sila nag-i-invest, kaya sila ganito, kasi nga, kumbaga single dad, ganun. Tapos, kumbaga, naubos na yung lahat, tapos niloloko pa. Kumbaga, dun po, nakakakonsensya na po talaga, hindi na po namin kaya. Kumikitaan niya sila ng aabot sa 30 hanggang 40,000 piso kada buwan bukod pa sa rewards at commission. Sakali naman anyang wala silang mabiktima, kadalasan ay tinatanggal lamang ang mga Pilipinong nagtatrabaho sa loob habang ang mga Chinese national naman ay hindi pinapasahod at kung minsan ay binubugbog pa. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulyas, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.